Babayad pa ba kayo ng buwis? Ito na, para sa karagdagang impormasyon at dapat malaman, syempre, nais ko pong ipapakilala ang ating mga madam mula sa BIR Urdaneta, Ma'am Daphne Grace and Ma'am Shane Jurist. Ay, nako. Good morning po, Ma'am Daphne and Ma'am Shane. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa Yes FM Urdaneta. Yes ma'am, meron tayong katanungan dito para sa ating lahat, para malaman po ang ating mga yes pre natin na nakikinig sa oras na ito. Sino-sino po ba ang mga required mag-file ng income tax return? Yes, DJ Papi, lahat po ng registered sa Bureau of Internal Revenue, lahat po sila ay required na mag-file ng kanilang annual income tax return. Ito po yung mga, kung ikaw ay isang maliit or malaki na negosyante, kung ikaw ay isang professional like you are a doctor, engineer, architect, mga professional na mayroong dalawa o higit pang employer sa isang taon, mga even online sellers, DJ Papi, Yes, ma'am. basta registered sa BIR, mga vloggers, di ba? Uso yung mga yun, yung mga yun, mga trending, yung mga kumikita talaga. And mga corporations, non-stock non-profit organization or association like mga educational institution, mga school, LGUs, cooperatives, lahat po sila required po na mag-file ng annual income tax return. Ayun! Kaya isang reminder po para sa atin, yung gaya ng nabanggit ni Ma'am Daphne, mga vloggers, yan, at kung sino-sino pa. Kaya, fine na. Okay, ano-ano ba ang mga paraan ng pagpa-file ng income tax return, Madam? Yes, DJ Papi, lahat po ng annual income tax return or any other return po, kailangan na po siyang i-file online. Electronic na po, electronically na po. Kasi we have this 2020 vision na i-fully digitalize na namin lahat ng services namin sa BIR. So, meron po tayong dalawang mode para mag-file ng annual income tax return. Ang una po yung through EFTS. Meron tayong mga certain taxpayer DJ Paps na required talaga na gumamit ng EFTS. Very convenient po ito sa kanila, DJ Pops, kasi anytime, anywhere, they can file their annual income tax return online and they can pay their taxes anywhere in the world, kahit nasa ibang bansa sila, nakabakasyon sila, basta you have a reliable internet connection and desktop or laptop, you can file and pay your taxes anytime. And yung pangalawa pong paraan is through EBIR form package. Itong EBIR form package naman po, downloadable po siya sa BIR website. Take note po, ang ating BIR official website is www.bir.gov.ph. I-download nyo lang po yung EBIR form offline package version 7.9.5. Hanapin nyo lang po yun. Once na na-download nyo na po, install nyo po sa desktop or laptop ninyo. I-click nyo lang po yun, lalabas po yung EBIR form package. From there, lahat po ng mga annual income tax, klase ng annual income tax return, kung ano po yung applicable sa inyo, you have to fill it out, yung mga applicable fields, then i-validate nyo po. Once validated, i-submit nyo na po siya. Yun po. Tapos, once na-submitted po siya, meron po tayong marireceive na confirmation receipt. Tandaan nyo po, mga minamahal natin taxpayer, kapag kayo po ay magbabayad sa bangko, lagi nyo pong ipiprint po yung confirmation receipt together with your annual income tax return, kasi hindi po kayo tatanggapin sa bank pag wala po yung confirmation receipt. And meron po tayo ditong updated list ng ating mga authorized agent bank. Banggitin ko ba, DJ Pop, lahat? Yes, Marami ito actually. Ito yung BPI, Bank of Commerce, China Banking Corporation, Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, Metrobank, PBCom, PNB, Philtrust Company, RCBC Security Bank, Union Bank of the Philippines, Citibank, HSBC, MUFG, East West Banking Corporation, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, and Philippine Veterans Bank. So, yan po yung mga authorized agent banks na pwede kayong magbayad ng iyong mga tax dues. And meron din po tayong e-pay gateways ng BIR. Kapag inop nyo po na magbayad online, meron naman tayong mga online business portal like Maya,
Ito yung Land Bank Linkbiz Portal, Union Bank, Development Bank of the Philippines, Maya, tsaka MYEG. Yun po, DJ Papi. Marami po tayong option, DJ Papi, kaya wala na po silang dahilan para hindi bayaran ang kanilang annual income tax. So yun. Nako, maraming salamat Ma'am Daphne. Daming mga options, so wala nang dahilan para hindi makapag-file. Eto ma'am, meron bang follow-up question po dito? Ano ang BIR e-launch facility at papaano ito makakatulong sa mga taxpayer? Ma'am Daph. Yes, DJ Papi, meron po tayong area sa ating BIR office, sa BIR Ordaneta. Ito po yung BIR e-launch facilities. Yung mga gusto pong magpa-assist sa amin, meron po tayong mga revenue officers na nakadesignate po doon. Tuturuan nila po kayo kung paano mag-fill out ng kanilang annual income tax return. So you can visit our BIR office 8 to 5 every day po yun. Thank you po. Ayun, so maraming salamat ma'am. So meron namang mag-assist sa kanila ma'am, ano? Yes. So, yan, mainam kasi kagaya ng iba sa atin, yun po, lalo na po, parang hirap sila. Pero at least may mag-assist sa kanila para maayos yung kanilang pagpa-file. Yun. So, ma'am, ano-ano ang mga payment platforms na pwedeng gamitin sa pagbabayad ng tax po? Yes, DJ Papi, gaya ng nabanggit ko kanina, pwede kayong magbayad sa authorized agent bank ng BIR, yung mga nabanggit ko pong bangko kanina, and you can pay also through online. Pwede kayong gumamit ng Maya. Yan po, DJ Papi. Salamat, ma'am. Meron pa mga katalungan po dito. Ma'am, sino-sino ang mga required na mag-submit ng mga attachments sa income tax return? Yan, Ma'am Shane. Yes po, DJ Papi. Yung mga required po na mag-submit ng attachments ay sa ating po income tax return, meron po tayong BIR Form 2307 or meron din po tayong BIR Form 2316 na natatanggap po natin ito kung tayo po ay mixed income earner. No, kung ito po ay manggagaling sa ating employer, kailangan pong i-attach din po natin ito sa ating income tax return. At kung meron din po tayong yung mga audited financial statement at saka notes to financial statement, required attachment po yun na kailangan nakasubmit din kasabay ng ating income tax return. At yung mga statement of management responsibility, kasabay din po yun sa mga attachments po. Thank you, ma'am. Ma'am Shane, meron pa. Papaano isasubmit sa BIR ang mga attachments sa income tax return? Yan po, ma'am. Thank you po, DJ Papi. Kung maalala po ng mga tagapakinig natin ng mga nakaraan pong filing ng income tax return, ang ginagawa po natin, kung maalala po natin, is pupunta po tayo sa district office para magpa-receive ng mga documents. Ngayon po, ang gagawin po natin, electronic na po. Hindi na po natin kailangan ipa-receive pa sa district office, sa PIR, yung mga attachments po natin sa ITR. So, ang gagamitin po natin dyan, mga sir, madam, is yung Electronic Audited FS Submission Facility or EAFS. Doon na po tayo magsasubmit ng ating mga attachments. Tandaan lamang po natin na within 15 days po ang pag-submit doon po from the filing of return. Or in case yung sa late filing, ibig sabihin lumagpas tayo sa April 15, which is the deadline, within 15 days po from our filing. So yun po yung kailangan natin tandaan. Thank you, ma'am. Ma'am Shane, ito, meron pa. Kapag hindi nakapag-file, ano po ang pwedeng mangyari? Kapag hindi nakapag-file, ano po ang pwedeng mangyari? Okay. Yes po, DJ Papi. Kaya po tayo nagkakandak naman ganitong pa-seminar po or video guesting para ma-inform po yung mga taxpayer na yung deadline po natin sa April 15. Pag lumagpas po kasi tayo ng pag-file at pagbabayad, mag-i-impose po kasi ang BIR ng surcharge, interest at penalty. Kung tayo po ay may tax due, may surcharge po yan na 10%, interest na 6% at compromise penalty po.
kung wala naman pong tax due, mayroon pa rin pong penalty for late filing. So, mas maigi po na mag-file na po tayo ng mas maaga pa. Kasi kung isasakto po kasi natin to ng April 15, paano kung meron tayong biglaang puntahan or gawin, makalimutan po natin, deadline na po yun. So, Yun. ang ina-advise po namin, mas maaga na lang po tayo mag-file hanggat kaya po natin. So, Ayun, maraming salamat Ma'am Daphne, Ma'am Shane, sa mga reminders para sa ating mga madam at sir para sa pagpa-file ng buwis, ng tax po. At Ma'am Daph, Ma'am Shane, meron pa kayong mga karagdagang mga paalaala, ma'am? Yes po, kaya po kami nandito ngayon sa Yes FM Ordaneta para invite po namin kayo, inaanyayahan po namin kayo ng mag-file ng inyong 2025 annual income tax return as early as possible po, DJ Papi, kasi Yes, boss. to avoid stress, to avoid Stress. rush, di ba? Yes. Huwag na tayong yung last 2 minutes nang nagpa-file. And anyway, open po ang aming BIR office 8 to 5 p.m. every day po yan. Tsaka Yes. meron po tayong mga other modes of filing and payment like yung mga binanggit natin kanina. Yun po, DJ Papi. Maraming salamat, ma'am. At syempre, yung kanina, baka hindi pa nila alam, Ma'am Shane, yung via Zoom na sinasabi ninyo, ma'am? Yes, Yes. ma'am? Okay. yes po, DJ Papi. Para po sa mga iba po na gusto pa po nilang mas malinawan po sa mga bayarin po sa BIR, at mga deadline, at mga BIR form po na gagamitin, paano ba compute ng papayaran na ganito, ganyan. Sa BIR RTO6 Ordaneta, meron po kaming kinakandak po na webinar po every Tuesday, 9:30 a.m. At meron din po kaming seminar. Yung ating pong webinar ay through Zoom po. Zoom. At ang ating pong seminar every Thursday po yan, 1:30 p.m. Ang ito pong mga schedule ng seminar, makikita rin po ito sa Facebook page po ng BIR Ordaneta. Ayun, maraming salamat, Ma'am Shane. Meron pang karagdagan, Ma'am Daph? April 15 po, mga minamahal natin taga-Picanig. April 15 po, yung on or before April 15. Yun po, thank you so much po in behalf of Ma'am Enriqueta Gonzalo and sa buong RDO6 family. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, DJ Papi. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And sa Welcome, ma'am. Yes FM Ordaneta po sa ating malugod na pagtanggap sa amin Yes, para i-invite ang ating mga minamahal na taxpayers. Thank you so much po, DJ Papi. Welcome po. Maraming salamat, Ma'am Daph and Ma'am Shane. At napaalalahanan po ang lahat. At huwag kakalimutan, on or before April 15, ma'am, ano? Yes. Yes. So, ngayon pa lang, habang maaga, mag-file na para walang aberya at lahat ay maayos. O, di ba? At maraming salamat once again, Ma'am Daphne and Ma'am Shane, ng ating BIR district dito po sa Ordaneta. Ayan. So, para sa karagdagang impormasyon, bumisita po sa kanilang office along Barangay Anonas. yes, Barangay Anonas. Yes, Anonas, Ordaneta City. Ayan, hanapin nyo lang si Ma'am Daphne or Ma'am Shane o sa lahat ng mga staff ng BIR Ordaneta. Maraming salamat. 17 minutes after 7 o'clock in the morning. Magandang umaga po sa ating pong lahat and happy Holy Tuesday sa ating pong lahat. Nako, more music coming on your way. Magbabalik po tayo. Dito lamang yan. 104.1 Yes FM. Solid. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.